Abalaman sa pagdalo sa ASEAN Summit sa Lao, mahigpit pa rin na nakatutok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sitwasyon at kaligtasan ng ating mga kababayan sa Lebanon. Sa katunayan, pinaghahanda na ng Pangulo ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno para sa posibleng pagpapatupad ng sapilitang repatriation. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. We are now going to evacuate our people by whatever means, by air or by sea. Direktiba yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno para tulungan ang ating mga kababayang naiipit sa gulos sa pagitan ng Israel at military group na Hezbollah. Pinulong ng presidente ang matataas opisyal ng pamahalaan sa gitna ng abalang schedule sa ASEAN Summit and related summit sa Laos. Nais kasi ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pinoy sa gitnang silangan. Isinailalim na sa Alert Level number 3 ang Lebanon nang ibig sabihin ay may mataas na banta sa seguridad. Hudyat na rin yan ng voluntary repatriation. I asked to speak to all of the concerned agencies para malaman kung paano natin iuwi ang mga Pinoy na naipit ngayon sa Lebanon. There are more than 400 now who would want to be repatriated. So basically, we're just putting the plans together, how we will bring them back home as quickly as possible. Sakaling lumala ang sitwasyon at itaas sa Alert Level number 4, mandatoryo na ang pagpapauwi sa ating mga kababayan sa Middle East. Nangako si DND Secretary Gilbert Teodoro na gagawin ang repatriation sa oras na makatanggap ng clearance mula sa Lebanon. Meron tayong binigay na directive sa ating mga kaibigan na ship owners na huwag na silang dadaan doon sa mga delikadong lugar. And so that's what we did. Kamakailan lamang, 30 beses na umatake ang mga warplane ng Israel sa Beirut. Wala namang nasaktang Pilipino sa airstrike, pero pinag-iingat ang mga Pinoy sa lugar. Nasa 40,000 mga Pinoy sa Middle East. 1,721 na ang nag-apply para sa repatriation. Higit kalahating libo na ang matagumpay na napauwi sa Pilipinas. Binigyan ng tig 150,000 pesos ang mga pinauwing Pinoy. Aabutan din sila ng reintegration assistance at psychosocial intervention. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Kaugnay niya, sinabi ni Presidential Communications Office Acting Secretary Cesar Chavez na aabot sa 450 na OFW sa Lebanon ang nakatakdang umuwi ng Pilipinas. Ang mga ito ay target na dalhin sa Cyprus mula sa Beirut at mula dito ay saka sila ililipad pauwi ng Pilipinas.